Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating butihing guro, Dr. Dennis Bilocura. Magandang umaga po. Ako si Binibining Riza May D. Ignacio na magiging guro ninyo sa ating bagong talakayan sa umagang ito. Ngayon, halika kayo, may napapansin ba kayo sa ating kapaligiran? Nakikita niyo ba ang luntiang puno, malawak na kapaligiran, matabang lupa, malamig na hangin? Kung may napapansin kayo, ano nga ba ang ating tatalakayin o may idea ba kayo kung ano ang ating tatalakayin sa umagang ito? Sige, binibining palagtiw. Maaari, kapaligiran, maaari. Sino pa? Sige, ginang katusali. Paglalarawan, maaari, maaari din. Sino pa? Sige, ginang surosa. Paglalarawan din? Sige. Ngayon ay ang ating bagong tatalakayin. Handa na ba kayong lahat? Ang ating bagong tatalakayin sa umagang ito ay tungkol sa paggamit ng pang-uri sa paglalarawan ng kapaligiran. May idea ba kayo kung ano ang ating tatalakayin at o ano ang kahulugan ng ating paksa? Sige, Ginoong Dikon. Maraming salamat. Sino pa? Ginoong Palomar. Ayan, maraming salamat. Nakikinig ka ba, Binibining Gundaw? Pakiulit nga ang sinabi ni Ginoong Palomar. Maraming salamat. Ngayon, gusto kong ilarawan ninyo ang napapansin ninyo sa ating kapaligiran, mga mag-aaral. Sinong makapagbibigay sa inyo? Sige, Binibining Katubis. Ayan, maraming salamat. Pero bago natin tatalakayin ang ating panibagong topiko sa umagang ito ay meron tayong mga layunin sa ating talakayan. Unang-una rito ay natutukoy ang pang-uri sa pangungusap. Pangalawa naman ay nakagagawa ng isang pangungusap gamit ang pang-uri sa paglalarawan ng kapaligiran. At ang pangatlo naman ay napahahalagahan ang kapaligiran sa pamamagitan ng wastong paggamit ng pang-uri. Handa na ba ang lahat para sa ating bagong talakayan? Ayan, maraming salamat. Kapag sinabi nating pang-uri klase, ito ay naglalarawan sa pangalan. Ano nga ulit, Binibining Nawanaw? Maraming salamat. Kapag sinabi nating naglalarawan ay ito ay binabahagi o inilalarawan mo ang isang bagay o ang isang kapaligid o sitwasyon sa pamamagitan ng iyong nakikita. Ngayon, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Tingnan ninyo ang puno. Ano kaya ang maaari nating may lalarawan dito? Ayan, ang puno ay mataas. Ano kaya ang pang-uri dito? Mataas, sapagkat ito ay inilalarawan. Ang pangalawa naman, ang kalikasan ay mahalaga. Bakit? Ano kaya ang ginamit? Mahalaga, tama. Sige, ano pang maibibigay mo? Binibining akab. Ang dagat ay malawak. Tama. Ginagamit doon ang salitang naglalarawan ay ang malawak. Ngayon naman, ang kagubatan ay malago. Ano ang ginamit doon? Malago. Naiintindihan lamang ba, mga mag-aaral? Maraming salamat. Ano pa ang maibibigay mo? Binibining Katubis. Yan, maraming salamat. Ikaw naman, Binibining Sibunga. Maraming salamat. Alam kong lubos ninyong naiintindihan kung ano ang paggamit ng pang-uri sa paglalarawan ng kapaligiran. Halimbawa, ang lupa ay mataba. Ang mga dahon ay matingkad. Ano pa? Ang kapaligiran ay kaaya. Ang paligid ay malinis. Malinis ba ang inyong paligid? Ayan. Sige, gusto ko namang gamitin ninyo ang pang-uri sa inyong sariling sitwasyon. Kung ano ba ang mailalarawan nyo sa ibang sitwasyon. Halimbawa, si Binibining Muan. Anong idea mo, Binibining Muan? Ayan, maraming salamat. Alam kong naiintindihan niyo na kung ano ang ating paksa sa umagang ito.
Pag sinabi nating pang-uri, ito ay naglalarawan ng pangalan. Ano nga ulit yon, Binibining Banyel? Ayan, maraming salamat. Naiintindihan nyo lang ba ang lahat? Maraming salamat. Ngayon, dumako naman tayo sa paggamit ninyo ng paggamit ninyo o pagtukoy ninyo sa isang pangungusap. Magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa, ang ilog ay marumi. Ano ang ginamit doon? Marumi, maraming salamat. Dahil dyan, alam kong naiintindihan ninyo. Pero mayroon pa akong isang katanungan. Paano nyo napapahalagahan ang kapaligiran sa tamang paggamit o bakit ba mahalaga? Bakit mahalaga ang paggamit ng pang-uri sa wastong kahalagahan o sa wastong paggamit nito at mapahalagahan ang ating kapaligiran? Sige, Binibining Sibunga, maraming salamat. Napahahalagahan natin ang kapaligiran sa pamamagitan ng wastong paggamit ng pang-uri sapagkat ito ay inilalarawan kung ano ba ang mga sitwasyon na nangyayari sa ating kapaligiran. Halimbawa, ang hangin ay malamig dahil dito nararamdaman natin na ang hangin ay sobrang lamig. Ang puno ay mataas dahil sa paglalarawan na mataas ay puno, ito ay mataas talaga. Sa pamamagitan nito, na ipapakita natin kung ano ang ating mga nakikita at nailalarawan natin ito ng tama kapag tayo ay gumamit ng wastong pang-uri. Yun lamang at maraming salamat.